Ayan, try mo naman kung nag-success na kasi 'yan, sa'kin hindi na siya ano, pero again hindi pa rin siya lumalabas dun Page mo? sa akin. Hmm, Ayun, ayan na, yay, red na tayo. Wait, so dapat ano yung ginawa mo? Ayan, yay tayo. Successful. Umayon sumakses. sa'tin. Yes, sumakses tayo. Hello po, blessed Sunday afternoon to everyone. Sana mga magjo-join sa'tin last week. Sobrang delayed nung time ng airing dahil sa problema dito sa pagla-live. Hello po, hello. May Correct. tapos tayo pala yung dalawang naka-view girl. Kasi nakalagay may dalawa, eh. So, tayo Malamang, pala yun. malamang. Tapos yung naka-pin pa, testing pinned comment for FB Live. Di ko pala na-edit. Ganyan talaga kapag live 'no, maraming Totoo. nagaganap. Tapos yun pa pala yung mga gano'n, yung mga restrictions and blah, blah, blah for ano, pag Kinemberlo. yes, oo. Nagkakaroon ng restrictions ng hindi mo nababatid at nalalaman dahil kinonect mo sila sa bawat isa, o 'di ba? Hello True. po, ayan may mga nag-join na, i-shoutout natin sila. Hello po Miss Queen May Borges and Adriel Hello, good Balcos. afternoon. Ano, Joy, Yes. paano ko ba ishe-share yung link ng live mo muna? 'Pag pinindot mo yung mismong video Ayun, natin, share. yeah, may share, may Okey, arrow okey, okey. button. Try ko nga Copy din siyang link. i-share. 'Yan, or puwede rin Okey, direct sa iyon kung may mga I shall share share tayo. muna. Correct. Oo, 5 Ta minutes habang nagpapasukan pa lang naman yung mga tao. yes. Sana panoorin nila tayo. Oo nga, Ang ganda ng topic natin. true. Free consultation na 'to, girl. Tama, Yung mga gusto nilang itanong na hindi nila natatanong sa or ano, wala silang kakilalang mapagtatanungan nung information. puwede rin 'yan. Yes, sumakses tayo talaga Nagla-lag sa pa ako. pagla-live. Hindi, okey Okey naman, sobra naman, ay oo, nakalimutan ko palang bibigyan kita ng ano, permission to share kasi ikaw ang magse-share. truth, Ayan. ayan. Hey, 'di pala ako makapag-share. Ito na naman si ano. Hello po, Ronel Balason Santa Ana Alejo and Miss Ayan, Raquel. Hello po sa mga nagjo-join this, afternoon. Salamat po sa oras po ninyo and hopefully marami po kayong mapulot na tips and new information sa topic natin today po. yes, Nakakatuwa. ayan. Hanapin ko lang yung aking presentation para puwede tayong mag-start. Okey. So, sa Zoom ako magse-share, correct? Yes, Ayan, tama. sige. Habang ginagawa mo 'yan, i-aano ko muna, i-a-announce talaga yun 'no. I just want to say na, yung pong guest speaker natin, college batchmates po kami ni Miss Marian Briones and I would say na ano, na-rekindle, yes girl, may pa-rekindle tayo na friendship. Relasyon 'yan. Oo, recently lang, recent years, oo. Do'n sa mga ano, pagtatagpo ng mga buhay-buhay, ganyan. Tapos siya rin po yung una kong ever napapayag na mag-live nung na-start ko po yung page ko. Siya yung unang nakumbinsi ko, na-recruit Na ko mag na pumayag, yes. Oo, Siya ako po yung madaling talaga. kausap. Correct. Ta's totoo po, walang kahirap-hirap. Sabi ko, "Girl, ikaw naman yung mauna." Bago pa ako naggawa ng first webinar, siya po yung nauna, o 'di ba, nakakatuwa. Tapos yun nga yung sinabi ko nga dun sa latest na chikahan namin na sobrang yung mga words niya nung first ever na airing niya kasi same day, eh. Morning siya nag-air nun, nasa YouTube din po yung ano, sa YouTube channel ko din po yung, episode na yun, about ano ano nga yun, something related din siya sa insurance, eh, yung mga factors to consider. Parental guidance, yun, on financial Yap. planning. Yes, ang Oo ganda nga, rin ng yun pala topic yung na yun. pinaka-first. Yes. Tapos ano, yung sabi niya nun, hindi ko talaga makalimutan girl, sabi mo kasi, "Girl kahit" kasi next tinatanong niya ilan yung expected ko sa Zoom na mga na-invite and blah, blah, blah. Tapos sabi ko,
"Hindi ko sure girl," sabi ko, "pero sana marami naman." Tapos ang sabi niya, "Kahit isa 'yan o 10," sabi niya, "same energy level tayo kasi yung motivation and drive naman natin is gusto natin 'tong ginagawa." So 'yan, sa mga panahon na hindi kagandahan ng ano I mean, yun nga hindi naman laging nasusukat kasi sa dami rin ng live. Although masaya yung mga maraming nagjo-join and all that, pero yun nga, you're consistent with why you're doing what you're doing. Yun yung sobrang ano, inspiration, Nax Mars, True. inspiration. Wow 'no? At saka ano kasi friend, parang gano'n talaga, eh, minsan hindi lang tugma-tugma yung schedule 'di ba? So parang Mhm, hindi nakaka-join ng mga ganitong free webinar, ganyan. Pero alam mong maraming tao out there who are needing to the hear yung information, mga right. information na shine-share natin. So we just keep on sharing, tapos kapag may time na sila 'di ba, at least may babalikan sila. Alam nilang mahahanap nila yun sa page mo. Totoo. At saka Correct. girl, alam mo yung sobrang happy ko kasi last May yung official na na-launch ko yung 3 segments, which is eto nga, yung RSL Peeps Collab where I feature, different speech pathologists and their specialty or yung topic of interest nila. Ta's yung Awesome Minds where I feature awesome families and, awesome individuals and their stories. Tapos yung A-Team where I guest naman, different professionals, different people who help us in the community in raising neurodivergent learners. That was last May. Tapos ngayon this month naman, I'm so happy kasi yun naman parang wow, yung next level na parang achievement unlock is nakapag-open na ako ng Instagram account tas yung YouTube din where kasi nga ito si Meta nag-restrict na siya na 30 days lang unlive. So after ng 30 days mo, automatic delete yan. Meron pa nga akong Tinatanggal. yes, meron pa nga akong mga ano, sobrang gagandang collab na hindi ko na nahahabol Ay na-delete siya ng shucks, kusa, sayang. totoo. Siguro mahigit 3 'yun na hinahanap ko na ngayon dun sa page ko tapos wala na, hindi na rin ako na-remind, hindi ko rin siya na-download. So yung mga Pero nasa buti yung akin na nasagip mo. yun na nga, 'di ba? So, kasi yung iba hindi siya nagre-remind na made-delete na pala. So, yung hindi ko alam na ayun, lumagpas na yung 30 days na hindi ko pa siya na-download tapos nawala. Mahigit 3 din yun na ang gaganda rin na topic. So, naisip ko magre-request na lang ako dun sa kanila na another collab tapos automatic Oh, repeat na ngayon lang. correct. Tapos automatic ngayon dinidiretso ko na agad sa YouTube kasi sayang din nga talaga. So yung month naman ng June, yun naman yung sobrang happy ako kasi na-open ko na nga yung Instagram account tsaka yung YouTube channel tapos meron na akong pag-a-uploadan. So nakakatuwa ang mga ganyang milestones. Oo, napaka-productive mo friend, yun lang masasabi ko sa dami ng sinabi mo. Dami mo na-achieve, congratulations, 'di ba? So, pero Salamat. kasi parang ang impression nun sa'kin, very clear ka doon sa mission mo, 'di ba? Tsaka dun sa goal mo para dito sa nasimulan mo at tinutuloy mo na community and service din, 'di ba, to our ano, to our tawag dito, community of parents and educators who are dealing with neurodivergent kids. Ayan. So dahil diyan, clear na ba ang Yes, ano, ang presentation ng tawag yes. dito? Kitang-kita na namin, girl. Alright. So kung ready na ba? Go na tayo, Yes, start go na na tayo, tayo. So girl. we have 8 Yes. viewers 'no, mamaya Hmm, 8,000 na 'yan, charis! yes. Sige po. Ayan, mag-start na tayo. So again, hello everyone. Pleasant Sunday afternoon sa lahat ng viewers at saka sa makakanood nitong live namin. All right. So first of all, thank you muna Mars Joy, no, for inviting me for the third time, no. Hindi mo ko masyadong favorite yarn. Okay, kasi alam mo it's really an honor na magkaroon ng ganitong opportunity, 'di ba? Ma-share ko naman yung financial knowledge na alam ko to our community of parents and educators nga of neurodivergent children. Kasi you don't get 'di ba, this opportunity every day na makakausap mo sila eh. So ito na 'yon, 'di ba? Ito na yung chance na at least maka-help yung valuable information that I could share to them. So, yon today actually I prepared a short presentation, a short talk. Sabi ko sa'yo maiksi lang 'to, 'di ba? Mhm, About life insurance and trust planning for parents of neurodivergent children. All right? I'm sure hindi na bago yung konsepto ng life insurance at saka ng trust fund no to the parents. Pero baka yung details kasi
hindi natin yun alam. Ako personally, if I'm not a financial advisor, I wouldn't have known, 'di ba, yung details talaga ng life insurance, ng trust planning. So, now na I'm in this profession already, parang naging advocacy ko din talaga na ma-share yung knowledge na alam ko para mas in-depth yung understanding ng mga parents. All right. So, eto siya. So, we'll call our discussion today Securing the Future. So, essentially, I'll just be discussing naman yung passion ko. Yun nga, I mentioned yung advocacy ko. And of course, my expertise kasi I'm a speech and language pathologist and therapy center owner for nearly 2 decades na. So, hindi na rin Grabe naman biro, girl. girl, yung Congratulations experience sa 2 ko. decades. Almost Proud 2 ako decades na diyan, 'yan. girl. True lala. 'Yon, 'di ba? Yung experience ko talaga working with families of neurodivergent children, not only as a therapist but also a clinic administrator, 'no? Do'n nga sa center namin, ako talaga yung pang-front sa mga parents, 'no? So alam 'yan ng mga parents sa center namin na 'pag may mga concerns, so madalas ako yung nakakausap nila. So 'yan, so 'yun yung ishe-share ko. And at the same time, as a financial advisor na nga more than 3 years, so I think makakatulong yung nalalaman ko na ma-share ko sa kanila. And it's fulfilling din kasi friend, 'di ba yun nga yung knowing na you're helping them or making a positive impact to the lives of other people. No, kahit sa ganitong simpleng paraan na kaya natin, 'di ba? Totoo. Kaya blessed din tayo kasi we have this technology ngayon and kaya natin maka-reach out to more people. Yan. So, start na ako 'no. Intro pa lang 'yon, friend. Alright, very na juicy, 'no, intro pa lang. Oo. Alright, so basically pag-usapan natin yung future, pero bago tayo dumako sa future, bago natin i-explain 'no, yung ano ba yung meron sa future, pag-usapan muna natin yung present. Alright, so kasi kailangan ma-understand natin 'no, na itong population of, families with neurodivergent children, they understand or they need to understand na meron talagang lifelong needs, 'di ba, na kasama yung pag-care sa neurodivergent individuals. Although, alam natin there's a certain portion or a certain percentage ng population na talaga namang when they become adults, they become independent, 'no? Nakakapag-college, nakakakuha ng bachelor's degree, nakakapagtrabaho, they could earn for themselves and nakakapag-family talaga, 'no. Pero we cannot, parang deny din also the fact that there's a significant percentage of their population na kakailanganin talaga ng lifelong care, right? So ano ba 'tong mga lifelong care na 'to? This is composed of course, therapy programs, 'di ba? Special education services, assisted living, 'di ba? Yung everyday lang na routine nila from waking up to taking a bath, eating, 'di ba? Going to places, kailangan ng assistance and of course, financial support. 'No? So, alam natin each individual, 'di ba, meron silang neurodivergent individual, meron silang potential to really develop, 'no, to become um, productive members of the society. Kaya alam din natin yung mga parents, yun naman talaga yung pangarap nila. Kumbaga, gusto lang naman nila is ma-achieve yung maximum potential ng mga anak nila, 'di ba? Hanggang saan ba yung kaya ng anak ko? Kaya ba niya umabot ng college? Kaya ba niya magkaroon ng sariling trabaho, right? Ang ano lang siyempre, ang reality lang as we try to develop yung skills and potential ng mga neurodivergent kids ay talagang may kasabay po na gastos, 'di ba? May cost po talaga yung caring for them. So, hindi siya birong gastos, friend, alam natin Mhm. 'yan, 'di ba? Kasi nga ito recently, merong trending na topic 'no, yung Correct. pinag-uusapan na sobrang mahal na daw ng therapy, parang lagi nagtataas, right? Mhm. So, medyo nahihirapan na yung mga parents i-sustain yung therapy needs ng mga bata. So, kami as a therapy center owner and of course as a therapist,
alam naman natin totoo naman yon, there's truth to that. Mm. Hindi naman natin 'di ba parang Kinakaila. hindi natin kinakaila at the same time hindi natin parang, um, ano ba, parang dini-dismiss Mhm, yung or ini-invalidate, 'di ba, mm, yung concerns and yung views ng mga parents. Kasi ako parent din ako, eh, 'di mhm, ba? So alam ko mabigat, mabigat talaga friend yung binabayad sa therapy. Pero at the end of the day kasi alam mo naman na yung binabayad mo na yon it's cost efficient, 'di ba? Kasi sulit yun, eh, para yun sa anak mo, 'di ba? Kasi you're developing yung skills ng anak mo na magagamit niya lifetime. Right? So, eto na nga, nasa usapin na tayo ng mahal ang therapy. So, bigyan natin sila ng historical historical correct. report ng presyo ng therapy. Gaano ba kabilis nagtaas at saka gaano ba kalaki, 'di ba, yung itinaas ng mga therapy rates over a period of time. So nag-start nga lang ako dito before the pandemic. Mhm, So ito kasi yung cost of care over time 'no. Ako po as a therapy center owner, I'm fully aware of this kasi nga meron kaming provided na services, eh. So ito, binase ko 'to sa talagang ino-offer namin na rates and sa mga nababalitaan kong rates ng mga nearby therapy centers, 'di ba? Like sa area ng Marikina, yung mga kalapit namin. Nagtatanong-tanungan kami, magkano na sa inyo, ganyan. So 'yan, ito yung record namin 'no. So, nung 2019 before nagpandemya, friend, pagkakatanda mhm, ko ang rates namin 'no nasa 650 'yan to 700 per hour siya, bago magsara lahat 'no. mm, Ngayon pagdating ng 2021, ito yung time na ano, eh, yung unti-unti bumabalik na sa on-site yung mga mhm, therapy centers 'no. Pero hindi pa fully operational, like minsan may surge, magsasara naman tayo ng 1 week, tapos biglang okey, operational na naman tayo. Pero because of added cost to run a therapy center or to operate, 'di ba, mhm. kinailangan magtaas ng mga therapy centers, 'di ba? Ano ba yung mga added expenses na nun friend? Ano, alcohol, Totoo. galon-galon, litro-litrong alcohol, yung mga Pang-sanitize. correct, yung mga PPE, 'di ba, yung mga face mask. Girl, nagpagawa pa kami nun ng mga ano, yung mga tawag dito? Clear na parang pang-divide. O ayun, yung mga ganyan at saka yung dispenser ng alcohol para walang contact, walang physical contact, Mhm, yung mga pang-check ng temperature. So, maraming ano, marami talagang factors kung ba't kinailangan mag-increase ng ano, ng rates. Tsaka din siyempre yung hazard, exposure to hazard ng mga therapists, 'di ba? So, kailangan naming i-compensate 'yon. Alright, kaya nagtaas. And then, pagdating ng 2023, ayan, tumaas na naman ulit, friend, no? Bakit? Medyo ano na 'to, eh, medyo kalmado na yung pandemic that time, pero nabigla tayong lahat sa pagtaas ng mga bilihin. correct. 'Di ba? Parang gosh, kahit saan ka tumingin at bumili lahat nagtaas. Totoo, Gas, tapos yung mga gulay, prutas, 'di ba, sa groceries. totoo, What else? Even the services, eh, not only the goods, 'di ba, yung haircut. totoo. Biglang ano ba, from 150 naging 250, 300 na yung gupit ng Hmm, mga anak ko, ganyan sa barbershop. 'Pag nagpalinis ka ng nails, 'pag totoo. nagpa-dentista ka, 'di ba lahat, eh, tumaas. So, including the therapy services, the therapy Mhm, programs, okay. So, hindi lang naman in fairness naman to our industry, to our ano ba 'to, circle, hindi lang naman po tayo yung taas ng taas, 'di ba? Lahat naman nagtataas. And then ito na nga this year. So ngayon 2025 medyo pumapalo na ng 1,100, 1,200 hanggang 1,500 ang mhm, therapy sessions per hour. Okay, so kung nakikita natin yung ganitong trend ng pagtaas ng therapy fee, okay, paano kaya 'pag 2027 na? 2029, 2035, 'no? So medyo pino-project natin na tataas pa siya talaga. Alright, so most likely tataas pa talaga siya. So ano yung key message ko dito? Alright, kung goal ng parents na continuous yung intervention, 'di ba, yung therapy, they want to sustain talaga kasi nga they want to achieve yung highest potential ng bata.
And based on studies naman talagang effective ang therapy, 'di ba? Mhm. Not only based on studies, based on experience din ng Correct, maraming parents, right? correct. So, itutuloy talaga nila yung therapy, pero kailangan paghandaan. So, ano yung magandang gawin? They have to start saving early, 'no? So, hindi tayo mag-iipon kapag 3K na per hour yung therapy, 'no? Mm. Ngayon pa lang, subukan na nating magtabi pa unti-unti. Hmm. Tapos yung pagtatabi, samahan natin ng konting diskarte, 'no? So, hindi yung ipon lang tayo sa traditional savings account. Hanap tayo ng other financial tools or other options where we can grow our funds na mabi yung inflation. Bakit? Kasi yung inflation, yan yung nagko-cause na mag-devalue yung money natin, eh. 'No, Mhm. ano bang average rate ng inflation? For example, nung 2024, inflation natin parang nasa around 3 to 4%, eh. So, Mhm. ibig sabihin yung value ng ₱100 mo or ng ₱1,000 mo, bumaba siya by 3 to 4% the following year. Alright, so dapat kung hahanap ka ng investment tool, ng financial tool where you want to grow your funds, ang hahanapin mo something that can offer yung projected returns that would at least beat yung inflation, 'no? Yung mapapantayan niya, mas maganda kung mas mahihigitan Higitan. niya, correct, yung nag-o-offer ng mga 4, 5, 6, 7%, 'no? Ang ano lang siguro, warning lang sa atin when we're looking for investment options, careful din tayo dun sa risks. Okey, Yes. kasi laging dalawa 'yan, eh, 'di ba? May two Mm. sides lagi yung investment. So, hindi lang yung potential return. Kasi baka ano ka, eh, parang na-excite ka, "Uy, 10% daw or a year," 'di ba? Ang taas nung promise. Yun pala, ang taas din ng risk. Okay, so dapat two sides yung titingnan natin. Ano ba yung how much ba yung potential return na satisfied ka? Tapos ano yung anticipated risk or yung calculated risk na ano ka din, kumbaga kampante ka din, 'di ba? Kasi you're growing your funds, eh. So, kailangan maging wise tayo do'n. Alright, so yon ang tip natin in terms of saving. Friend, nawala ka ulit, nawala pa din. Wala pa din, sige. Hello? Ayan, ayan, naririnig na kita. Ayan, naku pasensya na po kayo sa ano, may pa-audio, may tech ano tayo difficulty. Pero gusto ko lang i-highlight at saka i-emphasize yung ano parang, in other words, ayan i-recap natin na, yung inflation rate para sa karaniwan, sa pangkaraniwan or kung parang naririnig natin siya pero hindi nagme-make sense, anong ibig sabihin nun? Yung paliwanag nga po kanina ni Marian, ibig sabihin nade-devalue, bumababa po yung presyo ng pera natin. Nawala ulit. Ano ba 'tong mga puwersa sa paligid natin? Wala pa din? Hello? 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 Yes, yes. Hello, Ay, oo, okey na. tinanggal ko na nga lang kasi nga sa dito na sa laptop na ano, sorry na putol. So as I was saying, yun nga yung inflation rate, bumababa yung presyo ng pera po natin. Every year meron tayong inflation rate. Lahat tumataas. Tapos yung value ng pera natin, bumababa po. So yun nga yung point eh. Sobrang na-appreciate ko na may kakilala ka katulad niyan ni Marian. Merong mga kumbaga may personal kang kakilala na magpo-provide sa'yo ng information about gantong topic na hindi mo naman natututunan sa school. Di mo naman natututunan sa kung saan, 'di ba? Laging may pagdududa kung binebentahan ka lang ba, mina-market lang ba for their own agenda yung sinasabi or talagang gusto kang mabigyan ng impormasyon na makakatulong sa long term na pagde-decide mo, na pagpa-plan mo dun sa mga gusto mong plano sa buhay. So Korek. tsaka yun nga girl, yung sinabi mo nga na
advocacy mo 'to, 'di ba? Kasi totoo 'yun, eh, parang if you think about it, tayo po yung mga ako, I would say yung parents ko, hindi wala silang gan'tong financial understanding. Planning, oo. Understanding, walang gano'ng source. So parang para sa atin, sa generation ngayon or kung ano man generation kayo, kung nabibigyan kayo ng information about financial literacy, yung ito po yun, yung mga patungkol sa paano mo dapat, i-budget yung pera mo, ano yung ise-save mo, ano yung mga gano'ng bagay. Kung True. maaga kayong nagkakaroon ng information and access to that, sobrang laking advantage and tulong po nun. So sana we maximize. So para sa akin, 'di ba ang daming mga term na sinasabi na we're starting to break generational curses. Yung fact na sa akin, ako after my parents, yung meron na akong nasisimulan na ganito, ano na yun, yun nga another achievement yun, unlock, 'di ba? Tapos I'm hoping na gano'n din sa kids ko na mapasa ko sila ng mas higit na mas bata yung edad nila na meron silang awareness, na meron silang planning na magaganap. Kasi ako nung adult na dun na lang nagsimula, eh, 'di ba? So Totoo. mas pabata yung mapaabot natin 'tong information na 'to para sila din sa buhay nila as early as they can, i-consider na 'to. Kasama na 'to dun sa mga skills na makakatulong sa kanila, lifelong skills na makakatulong at ipapasa nila sa generations and generations pa of their future kids, 'di ba? The earlier the better na magkaroon sila. So, sobrang thank you talaga Mars. Pero yun nga, yun yung gusto kong i-highlight dito sa mga nasabi mo at mga shinare mo na kaya tumataas kasi nga yung inflation rate po. So tama po siya, tignan mo question mark yun sa future. So isipin na lang din natin 'di ba, paano pa yung sa future dapat talaga may gawin tayong aksyon bukod dun sa Ngayon pa lang. information na makukuha natin, magplano tayo. So ano bang plano natin para sa future para, hindi puwede yung iimbak mo lang, itatago mo lang sa alkansya or sa bahay lang. Hindi po talaga siya mag-wo-work ng gano'n. Talagang malulungkot ka na bumaba yung halaga ng presyo mo dahil lang itinabi mo siya ng literal na itinabi mo lang siya sa bahay or sa kung saan man. Oo, true. 'Yan. So, actually in fairness naman sa generations, nag-i-improve na habang pabata ng pabata. Sabi mo nga yung parents natin parang tumanda na, wala talagang insurance at all, wala talagang financial planning na naganap, 'di ba? Kaya nangyari din sa generation natin, tayo yung naging sandwich generation, 'di ba? Yung parang we're caring for our parents, at the same time yung ano natin, yung own family natin or own kids natin. Ngayon, in fairness sa atin ha, itong generation na 'to, ano na siya, parang bukod dun sa kaya nating, alagaan yung naunang generation, nakakapag-prepare pa tayo doon sa sarili natin tsaka dun sa next generation. So ang dami kong actually ang dami kong clients 'no, they've already started yung mga ganitong, financial plans nila para sa mga anak nila. Not only for themselves 'no, pati sa mga anak kasama na. So ang galing, nakakatuwa, nakaka-amaze yung gano'ng mindset, yung gano'ng level of financial knowledge 'no. Ayan, so tuloy natin 'no, so na-establish na natin, okey mahal nga po. Presently, mahal na po yung cost of care at magmamahal pa po siya most likely, okey. Hindi lang po dahil ginawa na po siyang negosyo ng mga therapy center owners. Hindi po siya dahil do'n, dahil ginawa na rin siyang negosyo ng mga therapists. In fairness po, gusto ko lang ding sabihin, alam mo sa totoo lang, ito lagi namin pinagkukuwentuhan, kung may chance lang, kung may choice, 'di ba, parang mas okay nga na Mhm. ano, eh, na therapist lang ako, eh, wala akong center. Kasi hindi po siya yung negosyo na ano, talagang ikayayaman mo, eh, 'no? Kasi yung iba gano'n yung notion Dating. nila, eh, sa therapy Yes. centers na 'pag nag-therapy center ka, ang laki ng income kasi nakikita nila ang daming estudyante, 'no? Pero hindi po gano'n yun, 'no? Yes. Hindi ka yayaman sa pagkakaroon ng therapy center owner kasi ay sorry, pagkakaroon ng own therapy center kasi Mhm. it's a service-oriented ano, industry. So, nangingibabaw pa rin dun yung makapag-provide ka ng serbisyo, ganyan, tsaka ng tulong sa mga patients. Siguro kung nagtataas man po, yun nga, kasi po 'di ba, we have to understand even though this is mission, service-oriented na profession, na industriya, we have to understand po na yung mga therapists natin ay ito rin po ang kanilang source of income. So bread Correct. and butter din po ito ng mga therapists, dito rin po sila kumukuha ng panggastos nila sa pamilya nila, 'di ba? Pambuhay Mhm. nila ng mga anak nila. So ano rin naman po, yung fair lang din po. Okey. Tsaka Siguro po
Sige girl. sorry, meron din ako kasing sentiment do'n, eh, yung mga, nagsi-circulate nga na mga posts na ganyan. 'Wag po nating isipin na per hour lang po yung binabayaran natin sa therapist. Kasi sa totoo lang po 'no, yung therapist hindi naman po talaga isang oras lang yung serbisyo na binibigay niyan sa mga bata at saka sa pamilya ng mga bata na hina-handle. It goes beyond the hour 'no. Before the therapy session, pinag-iisipan anong gagawin. After the therapy session, pinag-iisipan pa rin ano yung ginawa, ano yung gagawin sa susunod, 'di ba? So, hindi lang po siya per hour, okay yung services na binibigay ng therapists. Kaya sana po 'no, magkaroon tayo ng ano, kumbaga maayos na communication, Correct. teamwork, Oo. oo. 'Wag tayong ang pangit kasi nung gano'n, yung parang nagbabatuhan ng ano, Correct. ng Tsaka siguro complaints. pero girl, parang ang point lang din natin, hindi rin natin parang sa'kin yung nadge-generalize doon sa post. Kasi hindi rin naman natin puwedeng sabihin na lahat ay service-oriented. Totoo din naman. Kumbaga, kung may dapat matamaan yung post na yun, siguro totoo nga yung mga clinics at yung mga tao na pera-pera lang ang habol. Hindi kasi lahat gano'n, eh. Meron, totoo yun. Parang realidad din yun, real talk tayo, may mga gano'n. Pero mas marami pa rin yung they're being in this industry, they're putting up centers kasi tama ka yung sabi mo, service-oriented. So, ano din, eh, 'pag part din nung parent education, parent empowerment, yung makilatis mo kung dun sa clinic na pinuntahan mo, mukha bang pera-pera lang o nararamdaman mo na may genuine concern at Tama. puso talaga sa ginagawa. So, makikita mo yan. Alam mo girl, if I may just add lang, kasi, halimbawa na malaking issue Girl, din 'to, wait lang, parang nawala kuhang balot ako. hindi, parang kuhang-kuha yung gigil natin nung post, de joke lang. No, Ang no, dami but nating comment. totoo, pero hindi rin kasi parang gusto natin sabihin na hindi naman din natin sinasabi na walang basihan yung sinabi niya dahil True naman. totoo, laganap din, meron din talaga lalo na yung mga hindi legit ang services, 'di ba? Lalo na yung Mm. mga hindi legit tapos ano talaga, hindi sila sakop ng mga associations na kahit papaano may control sa mga members nila, may nagpo-police sa kanila, meron silang mga, rules and principles na ina-abide or sinusundan, 'di ba? Mas lalong Mm. lugi dun sa mga ganong klase ng center kasi. Pangalanan na Um, ba natin? 'De joke lang. Sabihin na lang natin yung mga kabuti center girl, yun giveaway na yun, clue mga kabuti center. Pero bukod dun girl, parang yung point ko nga is may katotohanan dun pero, ang gusto kong i-highlight halimbawa na lang po, may mga certain clinics naman talaga na may policies po sila, totoo po yan and nandun yun para protektahan yung therapist, yung business, and yung parents. Pero meron talaga kasing mga certain situations na dapat nako-consider din. Halimbawa, alam natin may mga clinics na kailangan fully pay mo agad yung in advance ng bultuhan, 'di ba? Tapos parang wala kang point na parang paano 'pag nagkaroon ng untoward incident or something emergency na hindi mo siya matapos. Parang hindi 'pag yung parang walang loophole or walang consideration dun sa Correct. rules nila, oo, parang i-consider niyo po yun. Halimbawa din, alam natin yung mga absences, yung pagsasabi, pagno-notify, 'di ba? Pero paano kung may mga certain talagang situations. Kasi i-share ko lang kasi may mga clinics na napaka-strict girl, kailangan talaga meron kang ano, medical certificate, ganyan. Tapos kailangan dated talaga dun sa kung kailan nag-absent yung bata. O halimbawa na lang example, paano kung yung bata is na parang the following day ay before siya dun sa session niya ay nakapagpa-check up sila kasi ina-asthma na. Tapos in-advise siya ng rest. Pero earlier, paano kung ang policy ni clinic, tatanggapin lang nila na hindi kayo ma-charge ng no-show fee kung on the date ng absence nyo, dun naka-date yung binigay na medical certificate. 'Di ba? It doesn't make sense na nagpa-check up ka ng 1 day earlier bago kayo nag-absent kasi masama nga yung pakiramdam ng bata. Tapos hindi tatanggapin ng clinic yung the following day na ano na in-absent mo. So kung halimbawa sabihin natin nagpa-check up kayo ng June 28, tapos June 29 yung session niyo, tapos dun kayo nag-absent. Sasabihin ng clinic sa inyo, "Ay hindi po dapat po June 29 po 'tong medical certificate para hindi kayo ma-charge." 'Di ba? It doesn't make sense. Parang kahit Unreasonable. yes, parang kahit sila hindi sila nandun na nga, sinabi na nga na inaatake ng asthma. So, yung mga susunod na araw, alam mo na posible talagang unable to go yung child, 'di ba? Pero kung ipipilit nila yung rule nila that yun nga, walang consideration, isa na yun na red flag, 'di ba, na, "Ay ano ba 'to, parang iba yata 'tong clinic." Ayun Oo, girl, sorry. masyadong pahirap. Mhm. Okay, 'yan. So sige,
Kahit may comment pa ako, wag na. Baka hindi tayo matapos. Alright, so yun po 'no, balikan natin 'to. So yan. So okay po 'no, na-mention ko ipon na tayo agad ngayon, hahanap tayo ng, financial tool or financial vehicle where we can grow our funds to beat inflation 'no, i-beat inflation rate. Kaya lang po 'no, ito yung another reality, eh. Okay naman nag-iipon tayo, kaya lang may mga situations in life na hindi natin talaga kontrolado. Therefore, hindi natin alam kailan siya mangyayari, 'no? So yung alam mo, friend, yung laging tanong ng mga parents, 'di ba, parang nalulungkot ako actually kapagka naririnig ko yung mga mommies, lalo yung mga ka-close ko na mommies 'pag nag-o-open up sila na iniisip nila, 'di ba, paano kaya yung anak ko pagka nawala na ako? Kasi mahirap, eh, kapagka alam mo yung anak mo neurodivergent siya, 'di ba, meron siyang ibang needs, lifelong pa possibly yung needs niya, tapos ikaw na parent, tumatanda ka na. 'Di ba? Tapos hindi naman din maganda yung support system mo as a parent, 'di ba? Hindi lahat ng parents blessed ng okay na partner, Correct. 'di ba? Or Hindi lahat family na supportive. correct, hindi lahat merong kapatid yung neurodivergent child. So, nakakaano talaga 'to, nakakaantig ng puso kapagka maririnig mo yung yung worry nila, "Paano kaya 'pag nawala ako?" Alam mo ba meron before, early years in my practice, merong kaming patient nun, medyo matanda na yung mommy, eh. Tapos ano na rin, binata na yung anak niya, may autism. Tapos wala siyang asawa 'no, walang daddy yung bata, sila lang talaga literal yung magkasama sa buhay, siya tsaka yung anak niya. Alam mo sabi niya, shinare niya sa'min, wini-wish daw niya na mauna yung anak niya. 'Di ba? Hmm, Parang, kinikilabutan ako ngayon. Parang sabi niya, "Wini-wish ko talaga teacher na mauna na lang si ano." "Bakit naman mommy?" Ganyan-ganyan, 'di ba, parang nakakalungkot. Kasi parang hindi daw niya maisip kung anong mangyayari sa anak niya 'pag siya yung nauna. Which is true. Grabe, sobrang reality talaga totoo. yun, friend, ng Mm. maraming, maraming parents with neurodivergent children. Alam mo yun? So, ito kasi yung risk, eh, 'di ba, sa buhay natin, hindi naman natin kontrolado, pwede tayo magkaroon ng disability, 'di ba, Hmm, critical illness, accident, lalo na pwede naman tayong kunin agad talaga ni Lord. Hindi naman natin alam hanggang kailan lang tayo dito sa earth, 'di ba? Pero ang good news kasi, though aware tayo na may life risks, let's call them life risks, may way kasi para mas mapaghandaan sila, 'no? So wala tayong control kung magkakaroon tayo ng critical illness, kung kailan tayo maaksidente, kailan tayo kukunin ni Lord, pero may control tayo kung paano natin siya mapapaghandaan. Okay, so yun po yung point nung discussion namin ngayon para ma-share sa inyo gaano kaimportante to plan financially with confidence and love. So hindi lang po basta, oh, may plano ka, 'di ba? Anong detalye niyang plano mo pag-usapan natin. Okay, kasi kahit may plano ka, merong iba't ibang consequence yan, eh, may iba't ibang, impact yan sa anak natin. Okay, so bigyan ko kayo ng dalawang sample scenarios. Okay, itong scenario one, ito ay hindi masyadong nakapagplano ng maaga, 'no, hindi rin siya naggabayan sa tamang pagpaplano. Kumbaga, kung ano lang yung readily available na information sa kanya, yun lang yung in-apply niya. Therefore, nung nangyari yung life risks, yung mga binanggit ko kanina, ito yung possible mangyari, 'no. So wala na siya, 'di ba? Magiging burden yung kanyang neurodivergent child sa ibang family members. Malaki yung possibility. Thankful kung nandiyan yung partner, yung daddy o yung husband niya or yung wife niya to care for the child. Pero paano kung wala din? 'Di ba? Hindi naman natin puwedeng i-impose sa mga kapatid 'no, na 'pag 'di ba, 'pag nawala kami kayo mag-aalaga sa kapatid niyo. Though we're hoping na gano'n yung maging kanilang mindset, pero hindi nila 'yun obligation, eh. correct. Obligation 'yun ng parents, 'di ba, to make sure na nandito ka or wala ka na dito sa mundo, yung anak mo magiging okey pa din siya, 'no. So yung dasal, samahan po natin ng aksyon. So, hindi po puwedeng bahala na si Lord. Hindi puwedeng gano'n lang. Kumbaga,
oo, 'di ba, nandun yung faith natin na hindi papabayaan ni Lord yung mga bata. Pero iba pa rin po kung from our end meron tayong ginawa nung panahon na capable pa tayo. Okay. Ano pa yung puwedeng mangyari? Magiging inconsistent tsaka inadequate yung care, 'no? Baka 'yan, number 1 'yan, therapy tatanggalin, 'di ba? Yung check-up, dapat nadadala siya sa dentist, dapat nakakainom siya ng maintenance meds niya, baka hindi na 'yan ma-provide doon sa bata. 'Di ba? So, 'yun yung scenario 1. Ngayon, scenario 2, baliktarin natin yung sitwasyon, 'no, yung isang parent nakapaghanda siya ng mas maaga or just the right time, and at the same time may magandang guidance siya kung paano ba yung tamang pagpaplano. 'Di ba, saan ba siya magsisimula, ano yung mga susunod niyang gagawin. Then, ano yung magiging impact? May continuity of care sa anak niya, 'di ba? Mas mame-make sure niya na wala na siya dito, yung anak niya nag-aaral pa din. Okay, hindi lang 'to pang neurodivergent kids, actually even Yes, sa totoo. sa anak natin na hindi na Typical. neurotypical, 'di ba? They also need this, yung continuity ng education kahit wala na tayo, right? Totoo. Ma-make sure natin na mawala ako, makakapag-college yung anak ko. Correct. Right? So gano'n siya, and because of that, may peace of mind yung parents, pati yung other family members. So mas komportable din yung buhay nung mga maiiwan natin, okay? So, paano na yung gagawin natin? Okay, given na ito na nga, kailangan na nga pong magplano, ano yung kailangan? Okay, siyempre number 1 diyan, life insurance talaga. Okay, bakit life insurance is essential? Nabulol-bulol na. Bakit life insurance is essential? Okay, ito na lang siya, friend, eh. Hindi naman kasi tayo bumibili ng life insurance kasi mawawala tayo. Mhm. Okay, we buy because those people we love are going to live, Mhm. right? So kung titingnan mo yung picture, tingnan natin yung picture, tayo yung broken lines. 'Di ba, yung buhay natin yon, yung broken lines, 'di ba? Yung life insurance, yun yung bridge, 'no? So kumbaga, mawala man tayo, mag-end man ang ating buhay sa mundo, 'di ba? Merong bridge, may life insurance na ng take ng mga kids natin to their dreams, 'no? To their goals. So tuloy-tuloy yung ating support for them. Bakit life insurance ang number 1 option? Kasi life insurance actually, yan yung napaka-powerful na financial tool that automatically generates wealth. Paano siya automatic nagge-generate ng wealth? 'Pag may nangyari sa'yo, automatic milyonaryo yung anak mo, Mm. 'di ba? Pero gano'n siya, eh, that's reality, totoo 'yun, 'no? So it provides immediate and big amount, 'no, access to funds. Immediate access to big amount of funds, Oo. okay? Tapos ito yung good news, hindi siya part ng contested estate. Ano yung ibig sabihin nun? Hindi po siya kasama dun sa pag-aaway-awayan nung mga naiwan na kapamilya. Bakit? Kasi ang isang life insurance plan at the very beginning when you get it, meron ka ng designated beneficiaries. 'Di ba? Hindi na sila magtatalo-talo, "Ay, akin yung 50%, tapos sa'yo 30%, yung sa anak niya 20% na lang." 'Di ba, wala ng gano'n. Kasi umpisa pa lang, pagkakuha mo nung kontrata, nakalagay na do'n na kanino yung pinakamalaking portion na maiiwan mo na funds. Sino yung hindi kasali do'n at yung kasali do'n, okay? So, that's how it works. Tapos, it can cover both yung urgent, yung present needs, tsaka long-term care, 'no? Mhm. So, alam nyo ba, baka hindi alam nung mga nakararami, 'pag ang beneficiary natin minors, 'no, merong certain amount lang that they can receive, 'no, that the insurance company will allow to give to them ngayon habang minor sila. And then, the rest of the funds, ibibigay 'pag legal age na sila. Hmm. 'No, so parang, oo nga, make sense, 'no? Para nga naman hindi maubos. Kasi baka naman 13 pa lang, 14, 15, 'di ba, naging waldas na sa Mhm. money, na naiwan. So pagdating niya ngayon ng 20, 21, hindi pa tapos ang college, wala ng funds, 'di Hmm. ba? So yun yung policy ng mga insurance companies na 'pag minor yung beneficiaries, hindi binibigay ng buo. So mayroon agad system that will force the beneficiaries na 'wag ubusin para meron pang for long-term care. Yun yung isang magandang feature niya.
Okay. So, ito naman bagong i-introduce ko na tawag dito, konsepto. Okay, kasi lahat tayo familiar na sa life insurance, 'di ba? So, baka marami na ring meron. Pero ano yung life insurance trust fund or also known as irrevocable life insurance trust? Yan, 'di ba? Interesting, 'no? So eto na, iba po siya sa life insurance per se. Okay? Si life insurance trust, it's a legal arrangement wherein yung life insurance policy na kinuha mo sa insurance company, no, ipagkakatiwala mo dito kay trustee. Si trustee, siya yung bahalang mag-manage at mag-distribute ng insurance funds mo pag nawala ka doon sa mga beneficiaries according to your wishes. Ganun. So, kunyari, ako, meron akong life insurance worth 10 million ang coverage ko. Tapos, yung life insurance plan ko na yon, inilagay ko siya sa life insurance trust fund. Anong mangyayari pag nawala ako? Okay? Doon sa trust fund ko, I made sure na nilagay ko doon na 50% each yung dalawang anak ko. Tapos ibibigay lang yung kanilang funds tuwing enrollment season or tuwing time lang mag-enroll taon-taon hanggang makagraduate sila ng college. And then the rest, pag may natira, tsaka lang ibibigay sa kanila. So yun, no? Si trustee ang bahalang gawa nun na hindi maibibigay ng isang bagsak si 5 million na dapat ibibigay lang siya tuwing mag-e-enroll lang. Mhm. Okay? At pag pag natapos ang college, saka makukuha yung remaining. Okay? So, yun ang purpose ni life insurance trust. So, meron kang life insurance policy, i-enroll mo siya or ipapasok mo siya ng life insurance trust fund. Alright. So, paano po siya gawin? Paano magkaroon nitong dalawang 'to? Okay, para ma-make sure mo na, okay, so hanggang 20 years old yung anak ko na nagte-therapy, 'di ba, at may mga medical needs, make sure ko na yung iniwan ko sa kanya, let's say 5 or 10 million, aabot hanggang ganitong age niya. Alright? At itong tao na 'to, yung guardian niya, ang inaatasan na mag-receive in behalf of my child. So, gano'n siya nagwo-work, 'no? So, una, kailangan muna mag-set up ng plan nung parent, 'no? Importante meron siyang life insurance plan. So, pili kayo kung saan niyo gustong company. Ang importante diyan, naiintindihan niyo yung kinuha niyo, okey? At saka magkano ba yung goal? Ang ideal talaga na life insurance coverage is 10 times daw ng annual income natin. 10 times. So kung yung income mo in a year is 1 million, dapat pala meron kang 10 million life insurance coverage. Bakit gano'n? Para mawala ka anytime for the next 10 years, 'di ba, sure ka may nagbibigay ng financial support na kapareho mo doon sa naiwan mong mga dependents. So that's how it works. Paano 'pag hindi ko pa afford? 'Di ba? Kasi Mhm. may kamahalan din talaga yung ibang life insurance plans, eh. So, puwede namang unti-untiin, 'di ba? Mag-start ka ng 2 million worth lang. Tapos after 5 years kuha ka ulit ng 3 million. The following year kuha ulit ng gano'n hanggang makumpleto mo yung goal mo na 10 million, for example. Tas every policy, ilalagay mo yun dun kay trust. 'No, dapat meron silang copy nun, 'no, kasi sila yung, yun nga, sila yung trustee magma-manage nun in case mawala ka. Alright, tapos 'pag meron ka na nun nung life insurance plan, yung trustee mo magma-manage nung fund and your child will receive na yung continuous support na ikaw mismo yung nag-design, 'di ba? Kung gusto mo monthly makaka-receive yung anak ko, go, indicate mo dun sa trust fund niya. 'Di ba? Gusto ko maka-receive siya kapagka natapos niya yung high school. Go, lagay mo dun, 'di ba? So, yun yung yung nangyayari kapag may life insurance and life insurance trust fund. So far friend 'no, clear naman siya. Yes.
Okay. Kaibigan. So ito siya, bakit game changer si Life Insurance Trust Fund? Kasi nga 'no, meron ka ditong control na yung funds mo sa anak mo lang talaga magagamit. 'No, kasi ito meron akong mga nami-meet na ganito 'no, being in the financial services industry for more than 3 years. Mayroon talagang iba na ano, beneficiary nila yung anak nila pero hindi sila sure kung sino tatanggap, 'di ba? Makakarating ba talaga dun sa anak 'no, given na minor, lalo na neurodivergent. Kasi 'pag neurodivergent child, kahit adult siya, considered siyang minor. Kumbaga wala kasi siya parang hindi siya binibigyan ng ano, ng authorization na, alam mo yun, mag-process ng legal document on his own. Kaya kailangan niya ng guardian. Gano'n yung mangyayari. Tapos, ang maganda sa life insurance trust fund, the trustee will ensure proper use, tapos si guardian can focus on providing physical and emotional care. 'Di ba? Hindi mainit ang ulo ni tita kasi may iniwan na fund si mommy or si daddy. So siya, focus na lang siya on ano, helping doon sa Supporting. physical and emotional aspect ng bata. Tapos long-term security hanggang adulthood nung anak. Alright, ganda. Ang ganda nung life insurance trust fund. Okay, baka kasi iniisip nila ang mahal. No, alam mo, na-amaze din ako. Akala ko kasi pang mga artista lang siya at Mhm. saka pang mga personalities, no, big personalities. Hindi pala siya gano'n kamahal, friend. No, ang one time open ng account do'n sa isang bank na nakausap ko, 20K. Tapos 'yun yung parang enrollment para open ka nun. And then meron na lang siyang yearly na maintenance fee na 5K, 'di ba? So parang kung talaga namang may extra funds ka, 'di ba kasi nga nagpaplano ka na lang rin, for the future ng anak mo, 'di ba? Why not i-ano mo na rin, galingan Sama mo mo. na, oo, Mhm. kumpletuhin mo na, 'di ba? Kasi iba kung ikaw 'yun, I mean may binabagayan din kasi 'to, 'di ba? Kunyari, tayo naman meron tayong talagang ano, mapipili na trusted guardian, 'di baka hindi natin 'to priority. Pero if you're the type na gano'n, yung parang worried ka kung talagang maiiwan sa anak mo, this is a good ano, idea, 'di ba? Option. Maganda siyang option talaga. So yun yung fee niya based dun sa isang bank na nakausap ko. Yun pala sa bangko siya, friend, hindi siya sa insurance company. Okay, so sa insurance company ka kukuha ng life insurance plan and then ipapasok mo yon sa Sa trust trust fund. fund ng bangko naman. So, part siya ng services ng bangko. Hindi ko lang sure kung lahat ng banks nag-o-offer, but definitely yung mga popular ones, yon meron Primary. sila, correct, oo. Yan. So, eto na, simple steps in summary to secure the future of a neurodivergent child if you're a parent or kahit nga hindi neurodivergent child, kung 'di ba, may anak ka, maganda 'tong i-apply din. So, number one, kuha ka talaga ng suitable life insurance plan. Alright? So, generally speaking, hindi naman masyadong nagkakaiba-iba ang mga life insurance products, merong siguro may konting kamurahan yung iba, 'di ba? Yung isa mas mahal kasi mas marami siyang benefits. Pero siguro yung key din dito, Fred, hanap ka rin ng trusted and Mhm. competent financial advisor. Correct. So, nagma-matter kasi 'yun, very crucial 'yun. Huwag tayong pumili ng mabait lang, 'di ba? Yung Exactly. Or sa una lang. yung Or sa una lang oo, girl, oo. Yun correct. talaga. Hanap tayo nung alam nating competent at the same time yung maganda rin yung karakter. 'Di ba, yung alam mo na dependable siyang person, ganyan. So Oo. yun, suitable life insurance plan tsaka trusted na financial advisor. Tapos estimate your long-term financial needs. So kanina 'di ba, yung question mark ko, o tansyahin na natin magkano kaya ang itataas ng therapy, kunyari na lang therapy or ng school tuition fee for the next 10 years, 'di ba? So yon, tapos assign a trustworthy guardian. Okay, sino ba? Yung kapatid ko ba? Yung sister-in-law ko ba? 'Di ba? Yung BFF ko ba? Yung kababata ko?
nasa sa'yo na yon as a parent. Sino yung tingin mo may genuine care talaga sa anak mo, okay? Tapos yun na nga, option mo na to set up the trust fund. Yung details niyan siyempre dun na sa mismong Bangko. bangko mo na yan malalaman. Kasi ang goal ko lang is to provide you na, may ganun pala. 'Di Yeah, ba, may yung option. idea pala na, hindi pala ako magsa-stop by just getting the life insurance plan. May next step pa pala para mas ma-ensure ko 'no, na mas maganda yung pag-manage nung magiging insurance proceeds, ganyan. And then, eto talaga hindi lahat nakakagawa nito, eh. Organize the documents 'no, organize the important legal financial documents. Dapat nasa maayos na lalagyan, properly labeled, easily accessible to your family members. Okay, para in case hindi natin kasi alam, eh, 'di ba? Ako experience namin dun sa papa ko, grabe sobrang biglaan. So hindi namin alam paano buksan yung drawer niya, yung mga code ng kanyang luggages, mga ganyan, 'di ba? So dapat naka-organize. Tapos keep a journal. Keep your financial journal. Anong laman ng financial journal? Lahat ng mga specific and complete instructions regarding your accounts, yung mga policies mo, i-note mo doon, yung mga habilin mo, 'di ba, na wala doon sa document nung kontrata or nung policy, doon mo ilagay. Okay, para may additional guide yung mga taong maiiwan, 'di ba? May nilagay ka pala sa ilalim ng kutsyon ng kama mo, 'di ba? May iniwan ka pala sa sa loob ng isang bag na nasa taas ng cabinet. Yung mga ganyan, 'no? Lagay mo 'yan do'n sa journal mo. Okay, na ako naalala ko friend, ang nag-suggest sa'kin nitong journal na 'to si Kentort. Hmm, Si Kentort, siya yung unang nagsabi sa'kin 'yan. Sabi niya, "Be, dapat meron kang notebook. Lagay mo do'n yung mga password ng mo, ng mga kunyari ng device, PIN ng mga ATM mo, account number, yung mga ganyan. Sino yung contact person do'n sa mga bangko, for example, kung kakilala mo yung manager, yung financial advisor, mga ganyan. Tapos yung mga extra instruction, ako nilagay ko nung may journal na ako. Naglagay ako do'n na 'wag aalisin yung mga anak ko sa private school, yung mga gano'n. oo. Yung mga ganyan, talagang yung mga special instruction ko. Tapos 'wag silang paghihiwa-hiwalayin, kasi 4 yung kids ko, 'di ba? So, Mm. parang nai-imagine ko na, mahihirapan siyempre kapag isa lang yung guardian nila, eh. Tapos let's say lahat sila nag-aaral 'no, baka gawin yung isa nasa isang tita, yung isa nasa hipag ko, yung isa nasa husband ko. So, lagay ko talaga dun sa journal ko, "Wag niyo silang paghiwa-hiwalayin magkakapatid." Dun lang sila sa bahay. Puwede niyo silang bisitahin, puwede kayong mag-provide ng ng assistance ganyan, pero 'wag niyo silang paghiwa-hiwalayin. So, may mga gano'n akong special instructions. So, anything naman puwede niyong ilagay doon sa journal na 'yon, 'di ba? Pero maganda siya kasi magiging guide siya nung mga taong mapag-iiwan, 'yan. So, next natin, ayan na. Actually ito parang gusto ko lang iwan 'tong message na 'to, to my fellow parents 'no, about everything that we've discussed. Siguro ito na yung pinaka-ano niya, pinaka-conclusion, pinaka-summary. Ayan, the best gift we can give is not just love while we're here, but security when we're gone, 'no. So yung love natin hindi siya natatapos habang nandito tayo. 'Di ba, yung pagmamahal ng isang parent parang sabi nga nila kahit nasa kabilang buhay. Okay, so hindi natin kasi sure ano yung kapasidad natin 'pag nandun na tayo sa kabilang buhay. So, whatever we can na lang 'no, para, ma-ensure natin na secured yung future ng mga anak natin. If anything happens to us, gawin na natin 'no, kung meron tayong pagkakataon. Mhm. Or kung wala man friend, kasi naintindihan ko naman 'di ba, mabigat din naman talaga siya financially para magkaroon ka nung ganitong ideal na financial portfolio. Pero sana knowing na may ganito, sana maging goal, 'di ba? Sana maging goal, hindi man ngayon pero ilagay natin sana sa bucket list natin na okay after 3 years meron na akong life insurance plan, 'di ba? After this year
magsa-start na ako ng ng investment ko, ng savings ko. So, 'wag nating limitahan yung kapasidad natin na porket hindi kaya ngayon, forever nang hindi kaya. Or Mhm. tatanggapin na lang natin na, "Eh, ang mga insurance na 'yan pang-mayaman lang 'yan, eh. Kami mahirap lang kami so hindi namin afford." Hindi na kami, maggo-goal ng ganyan. 'No. So, sana lang magkaroon sila ng mas palawak na perspective, na understanding na para 'to sa lahat, 'di ba? Actually nga yung mas mayayaman, option lang sa kanila 'to, eh. Kasi mayaman naman sila, eh, 'di ba? Kaya naman talaga nila, may maiwan naman talaga sa family. Tayo na mga middle income earners, tsaka yung mga mas ano pa, mas mababa pa sa economic status, mas kailangan natin. Correct. Okay. So, start today for their tomorrow. O yan, yan ang pa-tagline natin. Okay. At dahil diyan, ayan, the meeting is open na for questions, 'no? Baka meron Mhm. silang gustong itanong na very specific to their situations, to their family needs, to their Correct. children. Sasagutin ko po 'pag kaya ko. 'Yan, Okay. Hindi oo, naman po ako hangga't magmamarunong 'pag kaya. 'di ko kaya. Correct. So ano, magre-reflect lang ako girl na Sige. if you think about it talaga, yung katulad nun siguro marami kahit papaano marami-rami naman nga sa tingin ko yung nakarinig na or baka meron ng life insurance plan. Pero sa'kin, ang sobrang take away ko dito girl is yung sinabi mo nga na yung journal, documents and journal, yung pag-journal mo kasi hindi mo talaga masabi. Parang minsan iniisip ko tsaka 'tong trust fund girl, sobrang game changer siya kasi meron ka nga palang mapagkakatiwalaan kung yung maiiwan mong anak mo is a neurodivergent child na yun nga magiging mahirap or challenge na mag-decide sa kanya how to manage the money, how to handle the money na iiwan mo sa kanya, 'di ba? So, Or game hindi siya changer talaga allowed na siya. hawakan yung money Correct, niya. Oo. totoo. So, napakahalaga niya. Pero yun din parang kayo na nga nung nakikinig ako sa'yo at nag-iisip ako, if you think about it, kung nandun ka na sa step 1 na may insurance plan ka na, pero may mga kulang pa palang detalye or mga meron pang, parang, another next step for improvement na mas magiging maayos pa siya. Katulad nung setting up a trust fund with a bank na Mm. talagang yung mga wishes mo, yung mga naiisip mo, puwede mong ilagay dun to the dot yung mga details na gusto mong pag-implement kung paano tatanggapin yung pera. And yun din parang naisip ko like ako kung meron akong life insurance pero, hindi ko pa sine-setup like paano nga kapag something happens to me tapos saan nila kukunin yung mga password, yung mga ganyan, 'di ba? Parang sinong tutulong sa kanila Sinong katulad nung ikaw. kokontakin nila? Correct, 'di ba? Oo, Ikaw na-experience mo talaga kasi nga biglaan yung pag-pass away ng dad mo. Pero yun nga parang iniisip ko for someone na hindi na-experience na gano'n, that does not mean na hindi mo siya puwedeng ma-experience, eh. Puwedeng ikaw exactly. anytime. Ta's parang paano sila? Paano yung maiiwan mo kung clueless sila about yung mga gano'ng details na napakahalaga? Saan nila kukunin yung pera, sinong kokontakin, sinong magke-claim, yung mga gano'ng bagay. So, ngayon ako yun sa'kin na parang oo nga dapat talaga meron kang journal na makaka-guide sa kanila if ever something happens to you, 'di ba? Na hindi sila at alos kasi kung halimbawang may pera nga, may life insurance pero, paano 'di ba? Paano nila maaano 'yun, 'di ba? Ano yung mga kailangan, 'di ba? Wala silang clue. So parang Ma-access. correct, Correct. correct, 'di ba? So kailangan talaga i-ready na rin yung mga gano'n. Tsaka again, part nung sinasabi ko nga yung, ini-encourage natin na magkaroon ng, changes, generational, changes and breakthroughs and, dun sa mga cycles na, naganap na from the past na gusto nating may mabago ngayon. So part 2 na ikaw nagiging, financial literate ka na. May mga inaalam ka, meron kang mga impormasyon na natututunan tapos nangangarap ka na hindi man ngayon kagaya nga ng sabi mo kung mahirap pa sa ngayon, pero dahil nalaman mo 'tong information na 'to, nagkakaroon ka ng pag-asa na, "Uy, oo nga 'no, i-explore ko kaya 'to baka in 2 or 3 years time puwede ko na talaga siyang maaksiyunan." Yun yung gusto nating mabigay friend, eh, yung gano'ng information and gano'ng empowerment, Totoo. information, education, empowerment na posible din po talaga kapag, yun nga may information ka, may right person ka. Yung sinabi mo din na
kung may mapagkakatiwalaan ka na napakahalaga po talaga nun, to be honest. So kung ako usually may re-refer ka ba, yan magtatanong ako. Tapos kung yung pinagtatanungan mo talagang trusted friend mo siya, so kahit papaano alam mo na yung ibibigay niya sa yung tao ay 'di ba, nasubok na rin niya. Oo, hindi lang for True. 'di ba, yung i-refer niya sa'yo, sa kanya na-experience niya or kilala niya yung tao na yun na, okey naman, hindi lang yung business lang, 'di ba? Hindi naman for Mm. personal lagi. So, yun. So far alam mo tahimik sila. Wala silang wala akong 'Wag po nakikitang kayo matakot magtanong, Go oo, lang. correct. Kasi ang gusto talaga natin is ma-consider 'to ng mga parents, mga parents with neurodivergent children talaga. Ma-consider Correct. nila tsaka meron silang access to this kind of information para masimulan na True. rin nila yung journey nila, 'di ba? Yung gano'ng security. So, wait lang. Hi, Ma'am Susie! Shoutout natin si Ma'am Susie. Kasi si Hello po! Teacher Susie Yeah! Pascual. Correct. Si Mami Hello. din kanina nandyan. Hello po! Yan, pero wala pa tayong nakikitang question so far. Mami Lee, yung mga nag-tune in sa'tin. Tapos sa kagandahan nga, wag po kayong mag-alala, i-secure ko po na ma-upload 'to sa YouTube channel para hindi ma-delete at mabalikan niyo po siya kung may information po kayo na nakalimutan or gusto niyo lang na balikan para mas maging clear at exact po. Nakakatuwa yung pag-inquire mo sa Bangko, friend, na may gano'n pala, 'di ba? Truth, 'di ba? Kaya ako gino-goal ko din niya. Ay, friend, nawawala yung audio mo. Ito na naman ako, hello? Ayan, ox na. Off na, okey. So, 'Wag po kayo mahiyang magtanong, Pero kung walang tanong, anytime puwede nila akong i-chat, 'yan, free naman mag-chat 'no. Ito ang aking mga social media. Wow, prepared. 'Yan, connect with me kung may questions po kayo and tutulungan ko kayo, 'di ba? 'Pag kaya kong correct. sagutin yung questions ninyo, why not? Tapos 'wag po kayo matakot magtanong kasi baka yung iba iniisip 'pag nagtanong ako baka o-offeran ako ng Offeran ako ng Correct. insurance si Teacher Marian. Wag po kayong mag-alala, hindi po ako gano'ng klase ng ng Financial financial advisor, 'yan. So, correct. tanong-tanong lang, 'di ba? Oo, totoo. Hangga't hindi niyo naman sinasabi sa'kin na parang, "Gusto ko niyan, teacher, tulungan mo ko, ano yung magandang plan." 'Di ko po kayo aabalahin. Anyway, eto po ako sa FB, Marian Altamera Briones. Tapos ang IG ko po ADL, eto yung aking email at meron din po akong Telegram, Viber, eto po, nasa screen, 'yan. Ayan, girl, may nagtanong na si Mami Joanne, pero nga lang parang feeling ko yung question niya is more of the bank. Kasi ang tanong niya, how many years yung paying na 5K per annum? Parang So, ang sa understanding ko po, Mami Joanne, ay continuous po siya. Kasi parang annual fee po nila yun, eh. Yung kumbaga sa credit card, parang membership fee, correct. parang ganyan. Oo. Pero hindi ko lang sure, Mami Joanne, kung nagva-vary siya Sa 'no, kind of from bank. oo, oo, from bank to bank. Oo, Ang pagkakaintindi ko po is continuous lang siya. oo. So, Ang one time yung medyo malaki, yung 20K. dun sa napagtanungan niya. Pero prior Yes, to that, lilinawin ko lang po, kailangan kumuha kayo ng life insurance with an insurance company. Kung ano man yung yes, insurance company of your choice, kailangan yun. Tapos parang eto yung added service ng bangko kung saan may trustee manager ka na tutulong na mag-implement ng plano mo. So like kung gusto truth. mo na yung let's say ang insurance plan mo eh 8 million. Oh, so pag may nangyari na sa'yo, yung trustee manager nung bangko na yun yung binabayaran mo, eh, yung 20K initial dun sa napagtanungan ni Marian tsaka 5K annual, yun yung services nila. Pero yun yung maninigurado na yung gusto mong plano ng pagtanggap ng maiiwan mo, yun ang maisa sa katuparan. So let's say sabihin natin na gusto mo is may 80,000 sila monthly, 'di ba? Oh, so yun Yes, yung puwedeng gagawin gano'n, niya. oo, yes, gano'n yung gagawin niya. Kasi hindi na Mhm, 'yun kayang gawin ng ng insurance plan. Si mm. insurance plan kasi parang nakaset lang yung amount, gano'n Yes. lang siya, eh. Pero yung details kung paano 'yun ipo-provide doon sa beneficiaries, hindi na siya.
sakop nung insurance plan. Tapos ito pala mention ko din 'no, kaya siya tinatawag na irrevocable life insurance trust kasi kapag kumuha ka ng insurance plan, yung mga beneficiaries mo dun dapat nakaset sila na irrevocable. Tapos tax-free siya. Mhm. Tax-free, yun yung isang maganda dun, 'di ba? Hindi na po siya kasama sa iko-compute na ari-arian mo para ita-tax ng government. Automatic po ano siya, minimenos na siya. So, for example lang, meron kang naiwang ari-arian na 20 million. For example lang 'no, 20 million. Tapos dun sa trust fund mo meron kang naiwan na 10 million. Okay? Si 10 million dun sa trust fund hindi na po siya isasama pa dun kay 20 million tas tsaka ita-tax. Hindi. So, si 20 million lang. Yun lang yung kokomputan sa'yo, gano'n. So, safe agad, 'di ba? Safe agad yung nasa trust fund mo sa tax, gano'n po siya, 'no, irrevocable. Tapos ang isa pang, idea ko sa kanya is kung sino yung beneficiaries mo from the beginning, dapat yun din yung ano, beneficiaries mo sa mga susunod mo na plan, Hmm. gano'n. So, kunyari yung unang plan mo beneficiary A, beneficiary B. So, 'pag kumuha ka ng another plan na ang beneficiary mo si beneficiary A and B ulit, under the same trust fund mo siya ipapasok, gano'n. Pero kung halimbawa magkaroon ka na ng plan na beneficiary A, B, C, okay, iba na 'yon. Ibang trust fund account na siya kasi hindi na ano, hindi na as is yung beneficiaries mo. Hmm. Yeah. Kung So may yung mga gano'n nadagdag. yes, oo. Basta yung mga gano'n pong details mas makaka-clarify niyo po siya doon sa Sa bangko. chosen bank niyo na po talaga, Correct. gano'n. Pero ito po, 'yan, kung may questions po kayo or gusto niyo pang tanungin, mag-message po kayo kay Teacher Marian. Tapos, sobrang thank you talaga, Mar, sa oras mo tsaka dun sa expertise na shinare mo, dito. Sobrang nakaka-inspire po yung story niya, to be honest, kasi eto po yung nakita niyang passion aside from being a clinic owner and yun nga, being a speech pathologist herself, na nag-focus siya dito. Parang another era. Yun nakaka-proud to witness this era, girl. To promise, 'di ba Pero alam naman? mo Hmm, kaibigan, there are two hmm, things talaga na kung bakit na-motivate din akong maging financial advisor, ano, bukod sa pagiging speech pathologist. Una, talagang when I heard about the products, the insurance plans, alam mo, one of the first things that came to mind talaga, yung community of parents na may neurodivergent children. Yun talaga yung naisip ko. Kasi it would really help a lot yung mga kids, 'di ba? But sad to say, hindi pala. Hindi pala sila madaling kuhaan ng insurance plans. hmm, 'Di ba? So dadaan sila sa mabusising medical procedure, medical requirements. So subject for approval kung mabibigyan ng insurance plan yung mga bata. So ang best option talaga yung mga parents. Yung mga hmm, parents talaga ang dapat na kumukuha ng insurance. Pangalawa, ano din kasi po ako, beneficiary po ako ng life insurance kasi yung mommy ko namatay siya at the age of 42. So 6 years old lang ako that time and ito yung gusto kong i-share friend eh. Ang hirap ho sa isang bata 'no na maiwan na wala kang parent. Lalo na kung walang naka-set up na financial support. Okay, kasi 6 years old ka pa lang eh, ilang taon pa yung bubunuin hmm, bubunuin ko bago ako maging adult and can tend to myself, eh. So, doon talaga na-witness ko na downgrade yung lifestyle namin, 'di ba, na cost cutting yung mga needs, so stick to the basic ones na lang kami. Kaya as a parent 'no, talagang hangga't kaya ko, I really share yung value ng, "Uy, Mars, 'di ba, Pards, mag-set up kayo ng insurance plan kasi hindi niyo alam kailan niyo maiiwan yung mga kids and it's so hard for a kid maiwan ng ano, ng parent 'no, hmm, emotionally, physically, and lalo na kung may financial component pa siya. hmm. So 'yan, sana po ano siya, maging priority ng parents na ano, mabigyan, mapaglaanan talaga po. Ma-consider. Ma-consider, oo. Yun lang, Correct. panawagan, eh, 'no, naging panawagan siya. Hindi, ano po talaga seryoso po 'yan 'no. Kayo na po ang humanap ng
magugustuhan niyo na suitable plan sa inyo, a financial advisor na mapagkakatiwalaan, 'di ba? Pero 'yun lang po, ang bottom line is secure yung future ng mga kids po. Correct. Kasi helpless po sila, 'pag nawalan sila ng parent talaga. So, nakadepende po sila doon sa mapo-provide natin sa kanila. Correct. 'Yan. Thank you so much for that. And Ayan, so sobrang puwede ko na bang i-close, i-exit yung yeah, presentation? correct I-stop girl, puwede share? na, yes. So, nagpapasalamat talaga ako sa oras mo at sa expertise mo. Tapos I'm so happy kasi nga even, after nito tsaka yun nga may comment section sa YouTube. So, kung may tanong dun nakita ko, "Uy Mars pakisagot nga 'tong tanong." Nung napanood tsaka nagtanong, oh, 'di ba? So, puwede po nating pabalikan 'yan kung dun niyo na mapapanood sa YouTube 'tong episode na 'to. Pero True. super salamat po, tsaka salamat talaga friend. So, wag kang mag-alala friend, di tayo natatapos sa third invite. Meron pa, Oo nga, there's eh. more. Kaya nga. Correct. So, sa susunod hahanap ulit ako ng ng continuing ed ko, charot. Na pressure. Ano ulit ise-share ko? Oo. Pero 'Yan. sobrang natutuwa talaga ako na you're always up for it. Thank you sa pag-share talaga. Isa ka sa mga favorite guest ko. Tsaka yun nga, sa'yo nagsimula ang lahat. Walang anuman friend, nakakatulong tayo sa paraan na kaya natin. Totoo, yun talaga. Ta's shine-share ko nga na 'di ba, hindi na ngayon nabuhayan pa ako ng lalong higit dahil kay What Happened Bella. O after a decade 'di ba, ng sumikat pero who knew 'di ba? Ta's ako Mm. ako sobrang happy ako for him. Happy ako dun sa naging turn ng life niya. Parang kung isipin mo wala talagang mag-aakala na out of a meme 'di ba, sisikat siya ng ganyan, ng bongga. True. Nung nakita ko nga yung mga collab niya kaila SB19, sabi ko, "Ang bigatin nito, kakasikat lang nito." Ta's mga ka-collab niya sobrang bigatin, 'di ba? Nakakatuwa, sobrang inspiring. Ta's yun nga na you'll never know kapag yung parang timing mo talaga, di mo masabi kung kailan talaga siya. So, you just keep doing what you're doing, 'di ba? And tapos, yun, alam mo yung purpose mo, alam mo yung reason mo, 'di ba? So, dire-diretso lang po tayo. So, salamat po sa mga Walang nagshi-share anuman, thank you. totoo. Salamat sa mga nag-join sa'tin. Salamat sa'yo friend, and hope to see you again sa mga susunod pang episode po natin. Have a blessed evening everyone. Thank you po, Mars, thank you. Salamat, Bye po. bye-bye.